Ang turo tungkol sa pag-ayuno. Pakinggan po natin ito. Kapag ka nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ka ikaw ay mag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ito po, Kuya Bert, Kuya Joe, ang tungkol po sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno po ay ito ho'y tumutukol po, patungkol po dun sa isang panahon na hindi ka kakain ng pagkain at sa halip ay nakapokus ang iyong attention tungkol lamang sa mga spiritual na bagay, yung pananalangin, yun yung pag-aayuno. Yun di parang sinasacrifice yata natin yung ating sarili. Dito ipapaliwanag, isinasacrifice natin ang ating sarili, yung mga naisin ng ating katawan ay ating pinaglalabanan. Yan ho yung pag-aayuno. Tingnan nga ho natin. Kuya Joe, ano ho masasabi niyo rito? Ang turo tungkol sa pag-aayuno. Mga kapatnubay, ang turo sa pag-aayuno, ayon po sa ating Panginoong Hesus, ang pag-aayuno ay tanda ng kalungkutan dahil pinagsisisihan natin ang mga nagawa nating mga kasalanan. Upang makabit po natin sa Diyos ang ating hiling na pagpapatawad sa ating mga kasalanan, dapat buong puso po ang ating pagsisisi, hindi pakitang tao lamang, dahil batid ng Diyos ang ating kalooban. Yun. Totoo po yun. Dahil sa ang Diyos ang nakakaalam kung ano talaga yung nag-spark sa isip natin, ano yung nasa damdamin natin, ano yung layunin natin. At dito sa pag-aayunong ganito isinasacrifice natin yung ating sarili upang magampanan natin yung minihiling na yon. Kuya Bert, ano po masasabi nyo rito? Alam mo, Kuya Min, ang pag-aayuno kasi ito'y utos ng Diyos. Noong unang panahon, lalo tigit, ipinagbili nito kay Moises. So, ang lahat ng nagsisisi, kung minsan ay pinapag-ayuno, kung siya ay nagkasala. Sa atin sa ngayon, lalo na sa ating mga Katolikong Kristiyano, ang pinag-aayuno na lang natin ngayon ay yung Miyerkules ng Abo. No? At yung Biyernes ng Good Friday. Ito ang ating mga ipinangingilin na kung minsan nag-aayuno tayo. Pero ang nakagisna nating pag-aayuno, nakaramihan na tinuturo sa atin ay yung hindi tayo kakain. Kung halimbawa, ikaw ay nagmimerienda, hindi ka magmerienda. O kung minsan naman hindi ka manangalian. Sa ating iglesia ngayon ay hindi na mahaba yung ating pag-aayuno. Pero alam ba natin, yung mga kapatid natin na Muslim, 40 days ang pag-aayuno nila. Hindi sila kumakain. Pero ito nga ba ang talagang dapat na mangyari sa atin? Kung tayo ay mag-aayuno, at pagkatapos nating mag-ayuno, ay gumawa na naman tayo ng pagkakasala, mukha yatang parang ginagawa na lang nating laruan yon. Ang tamang paraan, siguro para sa atin,
upang ang tunay na pagsasakripisyo natin sa Diyos bilang pagsisisi, kung tayo ay hindi na kumakain ng tanghali, kung tayo ay manananghalian sa restaurant, gagastos tayo, palagay natin, ng 200. Dapat ito ay ibigay sa kawang gawa o sa simbahan upang magamit ito sa paggawa ng kabutihan. Upang magkaroon ng katuturan ang ating pagsasakripisyo. Pero kung nagsakripisyo tayo at wala namang nawala sa atin, ni kusing ay walang nawala, pinarusahan lamang natin ang ating sarili. Dapat magkaroon ng katuturan ang pagsasakripisyo. Halimbawa, lahat ng pagsasakripisyo ng Panginoong Hesus ay nagbunga ng kabutihan para sa ating lahat. So, dapat ang ating pagsasakripisyo ay magbunga ng napakaganda upang makita ng Diyos sa atin na tayo'y talagang nagsasakripisyo at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Sana yung mga nagagawa rin natin ng mga pagkakasala, huwag na nating ulitin pa. Ito ang napakagandang pagsasakripisyo, pag-aayuno. Huwag na nating babalikan pa ang mga nagawa nating pagkukulang o yung mga pagkakasalang nagawa natin upang ito'y maging karapat-dapat tayo sa paningin ng ating Amang nasa langit na nakakakita ng ating ginagawa. Ayun. Amen. Ang ganda nung paliwanag po ni Kuya Bert. Alam po ninyo, Kuya Joe, Kuya Bert, nung ako'y maliit-liit pa, yung tungkol dito sa pag-aayunong ito, nabanggit niyo yung Biyernes Santo. Yung aking lola nung araw maghapong hindi nakain Maghapong hindi kumakain at ang kaharap noon ay yung pasyon. Nagbabasa ng pasyon yun. Okay. Tubig ng tubig lamang ang iniinom nung aking lola na yon. Ngayon, nitong mga ilang taon na nakakaraan, may nalaman ako na impormasyon na kaya pala dumarami rito kapag kamahal na araw ang gagaling diyan sa Saudi, ay yung pala'y pagkapanahon ng kanilang pag-aayuno doon, umaalis sila sapagkat sila hindi pinakakain doon Kaya dito sila kumakain. Kaya dito naririto sila rito. Dan kasi, bawal pala sa kanila ron, sabi ninyo 40 days 40 days. Ay dito, ay wala pinagbabawal na gano'n. Kaya sila'y nakakakain dito ng gusto. Yun ang yung pag-aayuno, sacrifice nga yan Gaya sacrifice. Sakripisyo talaga ito Sa kuwan natin upang tama yun sa inyo na dapat magkaroon ng magandang resulta o kawawaan yung pagsasakripisyo ng isang tao. Dan kasi kung hindi makikita yung magandang resulta nun, wala rin. Anong halaga nun? Walang halaga. Lalo na kung hindi ka rin nagbabago ang buhay mo. Kaya itong tungkol sa pag-aayuno na ito, sabi nga rito, kapag ka mag-aayuno kayo, huwag kayong, kasi minsan yung nag-aayuno rito sa atin, maghapon na, ang sabi pa nga nun huwag kayong magpapatak-ika ng mga kahoy, ng mga mababigat. Huwag kayong akayat sa puno ng niyog upang mubagsak sapagkat patay ang Diyos at kayo ikay mag-ayuno na maghapon. Meron sanang ganyan. Marami idol. Oo. Ay dito, hindi ka pala dapat maging balungkot. Hindi ka dapat. Dapat nga, yung magkakaroon ng magandang resulta gaya ng sinabi ninyo, yung papakinabangan papakinabangan ng iba, yung pagsasakripisyo mo. Hindi pala maganda yung ikay maghapon ay kayo nalulungkot, hindi pala yun ang turo sa Bible, mga giliw namin tagapakinig. Mag-ayos ka
At pagkatapos, ikaw ay mag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok, maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao. Baka sabihin nga naman pakitan tao lang. Pakitan tao.